Ayan pa di. Problema, wala dito si ate. Dahil ni ano ni Alpi si ate Annabel. So wala dito sila. Basang-basa. Grabe yung kapal. Hi. Kuya Regan. Yan mga kalangga, mapagpalang hapon po sa inyo lahat and welcome back po sa aking YouTube channel sa Kuya Regan. Ngayon po is balikan natin si Ate Maylin. Tingnan natin kung ano yung kalagayan nila. Ngayong grabe po yung ulan. Kaya sabi ko i-check ko sila kung ano yung sitwasyon nila ngayon. So ayan mga kalangga, samahan nyo po ako. Ate Maylin. Maylin. Ay grabe, basang-basa. Walang tao mga kalangga. And wala dito sila Ate Maylin. Yung mga gamit nila nandito. Basang-basa yung loob. Ayan. So grabe, walang tao. Asa na kaya sila Ate Maylin? Wala dito sila, basang-basa yung loob. Siguro po lumipat na sila or kung saan sila pumunta. So ayan mga kalangga, wala dito sila Ate Maylin. Basang-basa yung lugar nila. Basang-basa yung bahay nila. And so magtatanong-tanong po tayo kung saan pumunta sila Ate Maylin. Grabe yung basa ng bahay nila ngayon. Siguro nakisilong muna sila or nakituloy sa ibang bahay. So magtatanong tayo kung nasaan sila. Grabe. Lakas ng ulan kasi mga kalangga. Lakas yung ulan. Ayan o. Ayan. Pwede mapakan mo dyan yung yung ginto at pilak. May ginto at pilak dyan ako nakita kanina. So ayan yung sitwasyon ng bahay nila Ate Maylin. So magtatanong tayo mga kalangga. Ito, kapitbahay. Problema wala dito sila ate. Baka may pinuntahan. Ano kaya kung magtanong tayo? Oo, puntahan mo doon. Tapos hintayin. Maghintay na lang ako dito. Tanong na lang. Puntahan mo. Ops, mapakan mo. Ay, may tao. May tao, ay. Ayan mga kalangga, hinihintay natin dito si Ate Maylin. At pinuntahan ni Alpi si Ate Annabel. So wala dito sila, basang-basa. Grabe yung trapal. Ay. Tara. Ay, Ate Annabel. Punta kami dito kasi gusto, may dyan, may tao. Napunta kami kasi alamin ko nga kung ano yung sitwasyon ni Ate Annabel nila Ate Maylin pag ganitong maulan. Oo, wala dito sila Ate Maylin, pati yung mga bata. Nandun sa bahay. Ha? Nandun sa bahay, tuloy muna kasi umuulan. Pag ganitong maulan, nakikituloy muna sila tuloy sa inyo. bahay. Sa inyong bahay. Opo. Kasi maulan. Maulan pag Hindi naman maulan, nandito naman sila. lipat-lipat lang sila. Opo. So sige nga po, samahan mo po ako kay Ate Maylin. Opo. Sige. So ayan mga kalangga, sama tayo kay Ate Annabel. Papunta din kay Ate Maylin. Ayaw mo na yan.
Malayo ba yun, Ate Annabel? Hindi, malapit lang. Malapit lang. Opo. Wala yung mga marites? Wala na, kasi umuulan. Pag maulan, wala yung mga Wala marites? na. Ma- Puyat. Puya. Nagtatrabaho sila sa gabi? Opo, nagpupugot. Tatanggal ng ano? Gaya namin. Nagpupugot. Ayan, asan siya? Nandito sa bahay. Alaka, tuloy. Tuloy na kayo. Ay, patawag na lang. Zen! May ano ka? Ay, mama, hapon po sir. Hoy, Ate Maylin. Ano yan? Maluwang ba dyan? Oh, malong po kayo. Ay, thank you. Ali, ako rin niyo. Eh, Ang kwarto ng Yan. ano? nakasipti man. Yan, Ate Maylin, kumusta? Kararating mo lang, pumunta ako dun sa ano? Sa bahay ko po. Oo, pinuntahan kita Wala dun po, umalis po kami dun magnanay kasi po maulan po ngayon sir. Ilang gabi na po maulan. Maulan. Malakas po ang tulo sa bahay. Kaya dito muna kami tumuloy sa ano kay Ma Annabel. Kaya nagulat ako dun eh. Walang tao. Opo, wala nga. Eh, basang-basa. No? Pag ganong Basang-basa basang-basa, po. anong, paano yun? Pag ganong basang-basa, lumilipat ka dito kay Ate Lumilipat po ako dito kay ano Ma Annabel. Annabel. Eh ano talaga, di na kaya mahigaan doon. Paano to pagka tuloy-tuloy yung ulan? Pag ganitong tuloy-tuloy yung ulan? Paano yan? Yun, na problema talaga ako pag malakas ang ulan, basa lahat ang gamit. Ganon, mahirap. Mahirap po. Buti, pinatuloy po ako ni Ma Annabel. Yun po ang problema ko pag walang matuluyan. Kasi mahirap po. Nung mga nakaraan na sunod-sunod yung ulan, Dito po kami kay Ma Annabel. Tumuloy. dito lang kayo? Opo. Problema. Doon lang kanina. Ang problema pala nito, pagka ganitong lagi maulan, O, Dito maalis po kami tapos doon. yung mga gamit mo doon, basang-basa. Opo, basta. Pagbalik mo, linis ka ulit. Linis na naman uli. Oh, grabe. Ganon talaga ang ginagawa ko. Mahirap po, sir. Mahirap po, walang bahay. Oh, grabe. Yung trabaho mo ngayon, anong ginawa mo? Nagakot po ng graba. Nagakot po ng graba sa malayo. Umalis na po ako kasi naninikip po ang dibdib ko sa sobrang bigat siguro. Mahirap. Naninikip yung ano? Naninikip po ang dibdib ko sa kakabuhat na mabigat. Grabe. Sobra sigurong pagod. Kaya umalis na po ako dun sa mga bato. Gusto ko na po magpahinga. Nakailang sako ka ngayon? Mga 10? 10 sako? 10. So, magkano yun? Ano po yan, 400. 100. 400 po yan. Ilang araw na hindi ka nakapagtrabaho? Mga 4 na araw. Wala pa akong trabaho ngayon lang po. 4 na araw. Kasi, napunta ako dito, Ate Maylin, para magbalita sa'yo. Opo. Oo. Kasi, yun nga, naisip ko na maulan ngayon. Maulan po talaga. Oo, maulan. So, sabi ko, pasyalan ko kaya ano kaya yung sitwasyon nila pag ganito maulan. Yun ang naano ko. Yung pala, pag ganito pala na maulan, Opo, pag maulan po talaga, lumilipat kami Lilipat sa ka ibang dito. bahay. Maganda, kasi hindi kahit- po kaya doon. maganda at kahit paano, may nalilipatan ka. Bait naman ni Ate Annabel. Opo, mabait po talaga yan kasi matagal na po yung talaga si Ma Annabel kilala ko. Mabait po talaga yan sa akin. Pero ang hirap bagang nakikituloy. Mahirap po talaga siya. Sobra. Mahirap po kasi marami akong anak. Saka may mga anak din siya. Sabi mo sa sarili ko, kailan kaya ako makalipat ng sarili kong bahay kahit maliit lang po. Na para lang sa aming magnanay na hindi na ako makalipat-lipat. Mahirap po talaga. Yun nga yun ang isa sa ginagawan ko na paraan, magkaroon ka ng ng bahay. Opo, sir. Magkaroon ka ng bahay. Kaya ngayon napunta ako dito para alamin ko kung ano yung sitwasyon mo. Para alam ko din kung ganitong tag-ulan, ano nangyayari sa inyo, sa mga anak mo. Mahirap po.
Naawa po ako sa mga anak ko pag maulan kasi po tumutulo ang bahay ko. Hindi ako makakilos ng maayos kung iiwanan ko sila. Katulad niyan, may trabaho ako. Nasa bato ang trabaho ko. Iniiwan ko sa kanilang mga anak ko. Labas-pasok ako sa loob ng bahay kasi magbubuhat. Tapos uuwi ako. Tinitingnan ko mga anak ko anong ginagawa. Katulad yan, maulan. Sige, ang paulan nila. Mahirap po talaga. Ito yung sitwasyon po ni Ate Maylin tuwing maulan po. Grabe yung sitwasyon doon. Basang-basa yung mga gamit, Basa basang-basa. po talaga lahat. Maghuhugas ka na naman noon. Yung mga damit doon, inalis mo na. Nandun pa po yung mga ibang damit, yung mga maayos po na damit, inalis ko po talaga kasi hindi ko na po yung kaya pang hindi na namin yung kayang bilhin kung doon po yan lahat na maayos na damit. Hindi maglalaba ka niyan. Maglalaba po sir, kaya walang magawa, nabasa. Ngayon, pag ganito, yung mga bata nandito rin sa bahay mo, Nandito bahay po. ni Ate Annabel. Nandito po yan sa kanila sir, pag may trabaho ako, dito po talaga yan na sila po talaga na iwanan ko yan. Ano kaya ang maganda ganito? Habang ganito maulan, wala ka pang natutuluyan na Kasi kung dito ka na, saan ka natutulog? Dito lang sa lapag. Dito po kami magnanay kasi sila po doon. Yan, malamig dito. Nalagyan po namin ng karton tapos may banig na maliit. So, hirap ng ganong sitwasyon. Ano kaya kung maghanap muna tayo ng mauupahan mo. Mauupahan mo habang ganito nga yung sitwasyon mo. Kasi ito, may balita ako sa iyo. Ngayon nakakapag-ipon na ako ng pundo para sa pabahay mo. So yung estimate natin na 8,000, mas pa doon ang nalikom ko. Mas pa doon ang nalikom ko. Ano masasabi mo na magkakaroon ka na ng bahay? Siyempre po kung magkakaroon po ako ng bahay sir, masaya. Kasi may tumulong po sa amin magnanay kung magkatotoo po talaga yan. Hindi magkatotoo, kundi magkakatotoo na yan, Ate Maylin. Masaya ka, Ate Maylin? Sobrang hirap na talaga sir. Nahihirapan na talaga ako sa kalagayan namin magnanay. Nahihirapan po talaga ako araw-araw, Si Ate gabi-gabi. Mahirap po talaga. Nang hindi mo sariling bahay, hindi ka makatulog ng maayos kasi hindi mo sarili, lalo na parating na yung may-ari, gano'n. Mahirap po nakikitira. Kasi ganito yan, Ate Maylin. Magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng pondo sa tulong-tulong ng Team Rochelle. Tulong ng community ng Team Rochelle, may nagtulong-tulong diyan, nag-ambag-ambagan. Kasi maraming naantig, maraming naawa sa iyo. So nagtulong-tulong 'yan, nag-ambag-ambagan sila. So magkakaroon ka na ng bahay. So pababahayan ka namin. Ngayon, ang inisip ko naman yung lupa na titirikan kung saan. Kasi sabi mo doon sa bahay na yun, papaalisin na kayo. Opo sir, papalisin na talaga. Papaalisin na kayo kasi may bibili na nun. Po. Ngayon, saan tayo pwedeng maglagay ng bahay? Halimbawa naman na maipon ko na lahat ng mga pinag-ambag-ambagan na pera. Ngayon, kasi yung 8,000 na yun, kinumpute-compute ko, grabe, sobrang kulang yun. Kasi anong klaseng bahay yun, yung 8,000 Ano na lang yun? po yan sir, yung kung sa yung Kasi ang nakita ko doon sa bahay mo, maliit lang po yan na parang tawag naman na din, payag lang na ba tawag din? hindi, Kubo-kubo lang hindi na kasi ang kinumpara mo yun sa dati doon sa bahay mo, di ba? Opo. Nakita ko kasi ang dingding parang pinagpupulot lang yun. Yung mga ganito, yung parang kostanera ng nyog, parang yung pinagtanggalan ng balat ng nyog. Pero yung mga kahoy sir na mga sa kataasan, binili ko po yan. Oo. So ang ibig sabihin, yung binili mo lang doon, yung... Basta umabot yung 8,000. Oo, pero ano lang yun, bubong, tsaka yung kahoy lang. Opo. Tsaka mga pako. Oo, pako. So hindi kasama yung mga dingding. Ganito yung gagawin natin. At mas maganda kung mas malaki yung malikom natin para mas mapaganda natin yung bahay mo. Kasi yung budget ko na hawak na, nasa ano na yata yan? Nasa 40 plus. Di ba? 40.
Ganon, 40 plus. Kasi merong anonymous na nagbigay ng 30,000. Biruin mo yon, 8,000 lang dati yung ini-estimate natin. Ngayon, umabot na sa ganong kalaki. Ngayon, pagka tuloy-tuloy na may mag-ambag ng mag-ambag, baka mabili rin natin yung lupa. Kasi ang estimate ko, pinakapababa sa isang bahay, magpapagawa ka ng maliit na bahay, nasa 50,000 yan. Yun ang pinaka-estimate ko na mababa. Or 30 to 50, ganon. Kasi yung sinasabi mo kasi, ang pangit naman nun, yung mga kostanera, nakalagay, walang pinto, di ba? At saka, sana malagyan din natin ng CR. Sabi niya, Oo. temporary lang yung mga bilogod. Temporary lang. Yung mga bilogod na kakahoy. Yung mga bilog na kahoy, temporary. Mga bilogod. Mm. Ay, yung mga kukulamber. Mahal ko. Bibilhin pa. Nikip ang dibdib. Ha? Ano? Nikip ang dibdib mo? Bakit? Saan? Kahapon siguro, bato. Ano? Nanikip Yung ano nga, yung bato na doon sa tinampo, iniwan ko sa tinampo. sumikip yung dibdib mo? Dahil sa kabubuhat? Sa pagod Ibig sabihin, siguro. hindi pa natatapos yung hinahakot mo Hindi, mga nandun bato. pa po sa tinampo. Malayo pa yung paghahakutan mo nun? Malayo pa, papunta pang baryo. Papunta pang baryo? Bukas na lang hapon. So ngayon, ang ano natin, pahinga muna pagka ganon. Ano po sir, ganito po yan. Yung bahay ko po doon, nangupahan ako ng taon-taong 500. Ngayon, sabi ko sa may-ari, hindi po ako papayag aalis ng hindi mo ako kayang ilipat sa ibang lote mo kasi maayos po ang usapan ta. Ngayon, kay binibenta mo ito sa ante ko, Papaalisin ka na doon. siyempre papaalisin na ako. Yung bahay ko, hindi ko muna yung sisirain kasi sabi ko, humihingi ako ng tulong. Baka sakali lang ba mayroon tumulong sa akin magnanay kasi hindi ko man kayang magpagawa ng bahay na ako lang. O sige, lilipat kita doon sa kabila. Doon sa kabila po, mayroon po ng sir lote. Kaya lang, hindi ko po alam kung magkano. Sabi kasi na may-ari kung magkakapera ka, kung mayroon darating sa'yo na pera, bilhin mo na lang yon. Sabi ko man sa may-ari, magkano Hindi, ganito man yung yun? gagawin natin. Ako yung makikipag-usap sa may-ari ng lupa. Ako makikipag-usap dyan kung paano transaksyon. Sa susunod na pagbalik ko dito, samahan mo ako sa may-ari. Sa may-ari. Mag-usap kami ng may-ari kung ano yung status ng lupa na yan. Para tsaka malaman ko rin kung saan yung lupa. Ngayon, kung makalikom pa tayo ng makalikom, swertehin tayo, may awa, baka mabili na natin yung lupa. Para hindi ka na lilipat. Diba? Pagdating ng panahon, lilipat ka na naman. Pag pinaalis ka na naman, pag binili na naman yung paalis ka na naman. Pero sana lang, yung abot kaya ng ating halaga. Kasi di ba ang sabi doon 60,000. 60,000 yung ganon. 60 Baka po talaga yung sir. Baka mamaya makatawad tayo. Tawaran natin yung mahalaga, mabuo lang yung bahay mo. Baka mamaya maliit lang. Hindi. Yung ano doon sa kabila, maliit man lang yun. Sinabi talaga yun ng may-ari na pag nagkapera ka, baka sakali may pera ka, bilhin mo na lang yun para sa inyo na. Sabi ko, wala man akong pera, kahit ihulog-hulugan ko sa'yo. Hindi ko kaya. Kaya nga, ganito nga ang gagawin natin, Ate Maylin. Ganito ang gagawin natin. Unahin natin yung, wag mo nang sasabihin na bibilhin kasi wala naman tayong budget pa sa pagbili. Kumbaga ito, ang ano ko, kasi kahit papaano mayroon ng pabahay. Meron ng pabahay. Try muna kung pera po ito. Tanong Ano lang. ang gagawin ko po, ipapasukat sa kanya? Ganun? Hindi, ganito na lang. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanya sa susunod na pagbalik ko. O sige po. Ako makikipag-usap. Huwag mo na muna sasabihan. Mas maganda ako na muna makikipag-usap, hindi ikaw. Sige po. Para mas madali yung transaksyon. Baka mamaya, sa pag-uusap ninyo, hindi kayo magkaintindihan. Ako na lang. Opo. Pagbalik ko dito, samahan mo ako papunta ron. Tapos, ito yung plano natin, ganito. Ngayon, pumunta ako dito para ibalita sa'yo na may budget na ako sa pabahay mo. So, magsisimula na tayo sa pabahay. Kung hindi kami magkaintindihan nung sinasabi mong nagbebenta ng lupa, siyempre, gusto ko estimate lang kasi wala pa naman tayo budget. Ngayon, pag pumayag yung may-ari na, ibibenta ko sa ganito. Sa ngayon, yung bahay muna ang gagawin natin. Halimbawa, ito yung bahay na pagpapatayuan ko sa iyo. Ilang square meter lang yan. Yun lang. Tapos,
Sa susunod na meron ulit mag-ambag-ambag para sa lupa na, yun ang maganda. Di ba? Basta ang mahalaga ngayon, kasi ang sabi ng mga suggestion nila, kasi mga suggestion nila, depende kasi sa pondo na naiipon ko. Ang target ko, sana magawa natin ng CR. Alam mo naman yung CR, pag nagpagawa ka ng CR, napakalaking halaga din. Diba? Kung wala kang mga 15,000, wala kang CR. Unang-una, labor, maghuhukay, semento yan eh. O, magsemento, materyales, o, kung mga 15,000, mga ganun yan. Kahit yung dingding natin at tubong, kung ano lang. Basta ang mahalaga, una, yung bahay muna. Opo, yung matitirahan po talaga. Hindi ito bigla-bigla kumbaga hindi natin ito makuha sa mabilisan kasi yung budget natin, kumbaga kung ano lang muna yung pondo, yung hawak ko na pera, yun lang muna ipapagawa ko sa bahay mo. Kaya ako nagtatanong kung magkano yung mga ano dito, kung materyales, magkano yung gagastusin natin dito sa simple munang bahay. Kasi pag nalikom ko ng nalikom yan, bawat dumarating sa ating pera na inaambag, yun ikagastos natin hanggang sa matapos natin yung pabahay. Gano'n natin may lim. Na po. Pero ang kagandahan dito, yung magandang balita is magsisimula at magkakaroon ka ng bahay. Hindi yung kung magkakaroon, kundi magkakaroon ka na talaga ng bahay. Sariling bahay na. Opo, Oo, talaga, sir, sigurado kahit 100% lang. magkakaroon ka na ng bahay. Anong nararamdaman mo na magkakaroon ka ng bahay? Siyempre, masaya po, sir, kung mayroon ng bahay kasi para hindi palipat-lipat. Masaya talaga. Hindi kung, kasi nga magkakabahay ka na nga. Oo. Hindi lang natin sure yung lupa. Kundi yung bahay, 100% may bahay ka na. Kasi yung sinasabi mong 8,000 na bahay, no? Sure na yun. Lagpas pa doon ang budget na naipon natin. Ang lupa kasi doon kay Kuya Bubong, mahal siya Hindi, magbinta. doon lang tayo sa mura. Doon lang tayo sa mura, ate. Pero maliit ma lang yun. Yung sinabi niya na lilipatan ko, maliit ma lang yun. Size 4Gs, malaki na yun. Ang laki ng 6x10. Ang 6x10 kasi malaki, tapos hindi natin kaya yung budget. Yung 60,000 na yun, halimbawa 60,000, hindi natin kaya yung budget doon. Ano lang yun? Hindi mo sa mga 20 o mga... Sana kung may mga ganon, mga 20,000, 30 ganon, baka makakuha tayo ng budget. Hindi ko maano, basta sadayin man lang, maliit lang daw, sabi ni Gisri. Maliit. Hindi mahirap kasi mag-estimate ng mababa. Baka mamaya pagdating doon, di man talaga ganon ka. Sabi niya 20 pagdating doon. Doble pala. 'Di ba? At least may idea lang tayo, 'di ba? Kung magkano yung halaga ng bahay. Ang lupa pala. So ang maganda dito, yung magandang balita is yung bahay, makakagawa tayo ng bahay. Basta may matitiri ka na. Ang gagawin natin, ang unang steps natin dito, muna tayo ng materyales. Bibili muna ako ng mga materyales para sa inyo. Habang nag-iipon ako ng pondo nyo para sa bahay mo. Tapos, ang iniisip ko, baka merong, kung may matutuluyan ka muna, na maupahan natin kahit, kasi tuwing umuulan, lilipat kayo dito. Hindi naman pwedeng, kung araw-araw dito ka na lang lagi, nakakaya naman dito kay Ate Annabel. Nakakaya po talaga ang laging nakikituloy. Kasi iba talaga ang... Paano kung araw-araw na maulan? Diba? Mahirap. Maganda kasi kung doon magsabi na doon pa rin yung lupa, gigibain natin yung bahay. So wala kang matutuluyan. Wala Ganon. po talaga. Kaya ang plano ko, kung mayroong mura lang na mauupahan kahit Maghanap mo ng maupahan. maghanap ng maupahan Doon sa ko, sir, sa tiyahin ko, sa tiyahin mo. mayroon doon. Meron. Kay Ingay. Kahit yung tag 1,000 ang isang buwan, meron ba nun? Mayroon. Oo. Kahit Doon sa kapitbahay. sige, kausapin mo po. Kausapin mo po kung magkano para sa pagbalik ko po, update natin kung magkano yung upa, no? Kasi malay mo, makayanan natin yung bahay mapagawa ng kahit 2 buwan. At least makalipat kayo. Makalipat kayo doon sa bahay na yon. Kung makakaya natin ng ganon, kasi light material lang naman eh. Kung medyo mabilis-bilis yung pagkakatrabaho at nalikom ko na yung budget, at least umpisahan na natin. So,
Kaya ang ano ko talaga, magkambas muna ako ng mga materyales. Ngayon, tulungan niyo po ako kung magkaan, Kahit mga ano na sir, mga bilugon, bilugin. Kahit mga kahoy lang muna, Pangit kasi sir. yun. ano lang. Huwag muna, sir, yung mga ano, lang. yung Kukulamber kasi yung plano ko kasi bibili sana ako ng kukulamber, buong kukulang, puno. sir, ano yun, yung Opo, puno. Pwede na po yun, sir. Oh, buong puno, tapos Opo. magpatistis tayo. Ganon, tapos yung haligi nagagamitin yun ang ano. Ano ba maganda? Kahit Kukulamber kahoy din lang, o kahoy? kahit kahoy lang po, sir. Kahoy, Pwede hindi Nabilugin. naman yung kukulomber, pwede, haligi. Kasi Kahoy na malbubulok bilog agad yun. ano. Yung ganito po yan, sir, oh. Ay, ganyan po yan, oh. Ganyan, bilugin. Mga ano, langka, Hmm. Hindi siya madaling mabulok. hindi naman. Hindi siya madaling mabulok. Hindi po. Ah, Matagal man, mas lalo kung ano na, siya rubasan. magrubas. Ganun. Magaling yung kung may rubas. Sige, sa susunod na pagbalik ko dito, alamin mo po kung magkano yung Ng gano'n. 500. Mga gano'n. 500 Mahirap, po isa niyan. maghirap kasi mag-estimate na hindi natin natatanong. Para 500 po talaga isa niyan, sir. Oo, 500 ganyan. po. Oo. Kasi yung maganda, yung ano, yung talagang, depende pagka, ano, malay mo, kung ako lang ayaw ko muna umpisahan yung bahay mo. Hindi dahil sa, ano, kasi gusto ko malikom muna, makalikom tayo ng malaki, para pag umpisa ng bahay, halimbawa, makalikom tayo ng malaking halaga na kakasya sa pabahay sa'yo at kakasya sa lupa. Pag nabili kasi natin yung lupa, yung poste niyan, yung gagawin natin, yung ano, yung buhos na ano na kahit yung PVC. Yung PVC, alam niyo yung PVC, yung bilog, buhusan ng semento, matagalan na yun. Tapos puro na light materials. Pang matagalan na yan, forever na yan pag may buhos doon kahit malang kunti. Pero alam ko malaking gastos 'yun. Malaki po ang gagastusin niya. Oh, malaking gastos. Pero panigurado at panghabang buhay naman yung poste mo. Yung papalitan mo lang dyan, yung mga dingding, kung ano lang. Ganon. Sa ngayon, binalita ko lang muna sa iyo para naman matuwa ka at may good news dito sa ginawa natin sa pag-vlog ko sa iyo. At least Opo. may nangyari. No? Ganon. Ngayon, tatanungin ko yung mga sponsors, yung mga nagtulong-tulong para sa iyo sa pabahay mo. Kung yung idea na naisip ko, okay sa kanila, or magsisimula na tayo ng temporary, ganon. Dalawang bagay lang naman yan eh. Pag nag-umpisa kagad tayo ng bahay na ganyang bilugin yung ginamit natin, darating yung time, mabubulok talaga yan. Diba? Mabubulok yan. Pero kung mabili natin yung lupa at disigurado naman na tayo yung lupa isa sa inyo na yan, di ano natin, nang buhusan natin ng semento, yung poste lang. Kasi baka mamaya, puro poste na yung magawa natin, wala na tayong magawang bahay dahil kulangin na yung budget natin. Di ba? Mahal po ngayon magpa-post. Oo, yun nga. Kahit ano na lang, galirin na lang muna. Mm, Basta makaano lang sila, makalipat na lang. Kalipat sila lang, doon. oo. Hindi, ganito yan. Ilalive ko ulit ito. Ano tayo ulit suggest para sa mga viewers, mga sponsor na tulong-tulong. Kung mayroon pang magdadagdag na ano, ang mahalaga dito, wala namang problema kasi mangupahan tayo ng 3 buwan. Halimbawa 1,500 or 1,000 a month yung maupahan natin. Magkano lang naman yun? 3 buwan, malikom natin yung pera. 'Di ba? Tapos malikom natin yung pera habang nagpapagawa tayo ng bahay, may naiipon tayo, gawa natin ng paraan yung lupa. Yung maliit lang, basta kaya natin yung affordable lang na halaga ng lupa. Kasi makapanghinayang na gawa natin ng bahay, gastusan natin ng ganito, habihin natin worth of 50,000, 60,000 na bahay. Tapos pagdating ng oras, pag ibebenta na yung lupa, palisin si Ate Maylin. Sayang yun. Opo. 'Di ba? Sayang yun. Doon maliit lang yun doon sa pinuntahan nyo ng matanda. Kaya nga, walang problema yung liit, yung kailangan din natin yung halaga din, kung maliit din or malaki, di ba? Ganon. So, ganito na lang Ate Maylin, at least naisabi ko na sa'yo. Opo. Anong masasabi mo na ang Team Rochelle, ang grupo namin, ang community namin, mga supporter ng Team Rochelle, nagtulong-tulong para sa magiging bahay mo. Yun. Anong masasabi mo na mayroong
meron kang, kumbaga, blessing galing kay Lord at sa mga supporters. Oo, ito sa balita na to. Ako po, nagpapasalamat po ako una sa lahat kay Lord. Mhm. Pangalawa po sa mga tumutulong po sa ako at kay Sir po. Sa Team Rochelle po, Mhm. nagpapasalamat po ako ng maraming salamat na hindi ko po talaga makalimutan ito na Mhm. tulong na dumating sa amin magnanay. Diba, hindi ini-expect na magkakaroon ka ng Opo, bahay. hindi ko po in-expect na Mhm. mangyayari po ito sa akin ngayon Mhm. dahil kahirap talaga ng nagsusolo parent. Diba, sabi mo nga, sumisikip yung dibdib mo. Opo. Masikip yung dibdib mo dahil sa pagbubuhat. Sa sobrang pagod na po kasi lalaki babae na nga po ang kilos ko. Mahirap po talaga, sir. Mhm. Sumisikip yung dibdib mo dahil Sa sa pagod na pagbubuhat. po yan. Sa pagod na po. Grabe kasi trabaho. Mhm. Pagaling po sa labas, grabe ang trabaho. Pag sa lupo ng bahay, magtatrabaho pa rin kasi kailangan. Mhm. Katulad kayo, inulan-ulan ka. Opo. Tapos grabe yung pagod mo. Tapos kung nandun ka natutulog, ang mahirap nandun sa gabi, ate. Opo. Makita ko may mga trapal ka. Pero mababasa ka pa rin doon. Basa pa rin. Pag lumakas po yung ulan, basa Mm. pa rin. Di kaya po talaga, sir. Kailangan di talaga kaya Paano yun sa matulog. gabi? Pag ano, diretso ka dito, takbo kayo dito. Opo, tumatakbo po kami kay Maanabel. Sinasabi ko po sa kanya, basa na naman kami, magnanay. Baka pwede dito na naman kami. Buti si Maanabel, mabait sa akin. Mm. Siya talaga nalalapitan ko. Mm. Magkakasakit kasi mga bata. Kaya Opo, nag-alala mahirap. ako eh. Mahirap po pag nagkasakit ng mga anak ko kasi walang malalapitan na nanay, kundi mga kapitbahay. Mm. Ganun po talaga nangyari sa amin. Grabe. Ito yung mahirap sa... Yung isa ko nga po anak, nagkasakit, kagagaling lang po. nagkasakit yung kasama. Nagkasakit po yung babae kong anak. Pagagaling lang din. Opo, sir. Nilagnat po yan ng grabe. Sobrang takot ko po. Mm. Kasi pag may sakit po sir ang mga anak ko, takot na takot talaga ako kasi nag-iisa nga ako, walang katuwang sa buhay. Tama. Kundi si Mana bilang hinihingihan ko ng tulong pag may sakit sila. Kung wala siya, sa kabila naman na kaibigan ko, kay Ate Nerissa. Mm. Sila pong dalawa, papalit-palit ako kung nandito siya. Kung wala siya, si Ate Nerissa naman, ganun ang ginagawa ko. Mm. Mahirap po talaga. Grabe. Kaya pasalamat tayo na Opo. merong merong mga mababait. Pasalamat po talaga ako dahil mabait po kayo sa akin at saka na timingan talaga na nakuha po ako na-interview ako kung ano po ang kalagayan ko. Yun nga, kasi si Ate Annabel din ang dahilan Opo. kung bakit ka namin na scout. Mhm. At siguro talagang ito ay kaparaanan ni Lord na mapadpad kami Siguro dito sa po lugar talaga. niyo. Kasi sa totoo lang dapat ngayon kami sa Davao dapat kami ngayon. Opo, sir. Oo, nagkataon lang na hindi kami nakasama kaya sabi ko focus muna ako dito sa Sorsogon. So ito siguro yung linoob ni Lord ito na hindi kami Siguro po. pumunta ng Davao para makilala at matulungan ka namin. Nagpapasalamat kami kay Ate Annabel at naituro ka. Ngayon nga magkakaroon ka na ng bahay. Kakaroon na tayo ng bahay. Ate Annabel, ano masasabi mo, Ate Annabel? Ano masasabi mo na magkakaroon na ng bahay yung tinuro mong tutulungan natin? Salamat sa Team Rochelle at sa iyo, mga kasamahan niyo na papagawaan na siya ng bahay kasi mahirap siya na walang bahay, nakikikuan lang kundindiin siya. Tuloy-tuloy lang. Opo. Kaya salamat na may sarili na siya ng bahay Masaya at ka para saka sa opo, kanya? masaya na ako Hmm. na mayroon na sila Meron na Kwan. silang sariling bahay. So, Apo. yan, salamat din sa'yo, Ate Annabel. At dahil sa'yo, na-scout ko nakita ko si Ate Maylin na ngayon ay matutulungan na natin Opo. at mapapabahayan natin. Opo. Kasi kawawa yung mga bata, di ba? Opo, kawawa na sila. Magkasakit pa nga daw eh. Oh. Mhm. So, ayan po mga kalangga. Tuloy-tuloy po yung pabahay ni Ate Maylin. Pag naumpisa na po ito,
At ayan, dire-diretso lang po yung ating sana dire-diretso yung pagbuhos pa ng biyaya para sa kanya. Kasi po, ang pundo po natin is kumbaga para pa lang sa bahay ni Ate Maylin. So, hindi naman natin kumbaga idea ko lang naman na mas maganda kung pati lupa mabili natin kung magkano lang naman, sabihin na natin mga 30 to 40 at makayanan natin. Hindi maganda, bonus na yon para sa kanya. Pero at least ngayon, yung pinapangarap niya na bahay, matutupad na. Pagagawa natin siya ng bahay. Ngayon, tulad ng sabi ko, hindi ako aalis dito sa bulan hanggat hindi napapabahayan si Ate Maylin. Ganun po yun. And talagang ipinapangako ko kay Ate Maylin. Tutuparin ko po yan. Yun, Ate Maylin. Kasi isa yan sa pinangako ko sa mga supporters namin sa Rochelle, na hanggat hindi ka napapabahayan, hindi ako aalis dito sa bulan. Tuloy-tuloy lang yung pagsuporta ko, paglikom ng pera para mapabahayan ka. Thank you po, sir. Na marami hindi ko po kayo makakalimutan na tumulong po sa akin. Sa amin magnanay po. Thank you po na marami, Lord. Thank you po talaga, sir. Sobra pasaya po ako. Hindi ko po inakala na ganito talaga mangyari sa ako, Manabel. Thank you, Manabel. Naawa na talaga sa akin siguro si Lord. Kahit maliit lang po, sir, na ba, yun lang po talagang pinangarap ko sa mga anak ko na hindi po kami talaga paalis-alis. Kasi una po sa lahat, awang-awa po ako sa mga anak ko. Mahirap po talaga. Naawa po ako sa mga maliliit po na anak. Dahil pag gusto po nila matulog, hindi po makatulog dahil palabas-labas. Hindi komportable Hindi po talaga. Ayan, at sa mga supporters po na nag-ambag-ambag, sa Anonymous po, nag-ambag din. So, maraming salamat sa inyo. Si Lord na, Si Lord na ang bahala magbalik sa kanya. Opo, Diba? sir. Pasalamat tayo sa mga nag-ambag-ambagan, mga Anonymous na nag-ambag-ambagan para sa iyo. Kaya magpasalamat tayo na kahit papaano, magkakaroon ka ng bahay dahil sa kanila. Sa maliit na halaga para sa kanila, malaking bagay para sa inyo. Opo, sir. Malaking bagay na po talaga. So ayan po mga kalangga, maraming salamat po sa community ng Team Rochelle, syempre pamumuno ni Dudong Ruel, and sa aming pong mga kasamahan sa Raw Boys at sa mga supporters, grupo na nagsusuporta para dito sa pabahay kay Ate Maylin. Maraming salamat sa iyo. Ito po ang kauna-unahang pabahay dito sa Bulan na sa tulong po ng community ng Rochelle. Ako yung nagpapasalamat sa inyo. Sa mga iba po na individual na nagsusuporta pagdating sa pagcha-charity, salamat sa inyo. Maraming salamat. At sana patuloy po na suportahan at hanggang sa matapos po ang bahay ni Ate Maylin, at dumating din sa time na mabili natin yung lupa na tatayuan para kay Ate Maylin. So ayan, magpaalam tayo Ate Maylin dito sa mga viewers, dito sa ating premiere ngayon. Yan. Maraming salamat po at paalam po, hanggang dito lang muna. Mabalik po kami after nitong mga ilang araw para alamin natin yung halaga ng puno, yung mga materialis ba, at doon naman sa uupahan nating bahay para pantuluyan mo muna habang papagawa natin yung bahay. Ganoon Ate Maylin. So ayan po, bye-bye po. God bless po sa inyo lahat. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta.